Okay guys, welcome back. Alam nyo na kung anong podcast to. Anong podcast ulit to, tol? Kahit saan podcast. Yes sir, alam nyo na kahit saan podcast, kung saan nagpa-podcast kami kahit saan. Alam nyo na. Ngayon, nandito kami ngayon sa may CTM, sa may Macau, Taipa. So kung alam nyo tong lugar na to, eto makikita nyo naman, ito yung bus stop ng CTM. Nandito lang kami sa ilalim ng overpass. So dito kami inabot ngayon. Nga pala, pakilala muna tayong lahat. Ako, kilala nyo na ako. Otit ng White Mesa. Pakilala ka, tol. Ako po si Jap, asawa po ni Rich. Oo nga pala si RJ nagbabalik ng Kapampangan Manyaman. Yun. So, si RJ, nakita nyo na siya sa podcast. Anong episode yun, Jay? Episode 5 ba o episode 6? Basta, nakita nyo na si RJ doon. So, yan, nagbabalik siya dito sa kahit saan podcast. Episode 11, kung di ako nagkakamali. Nasa episode 11 na tayo ngayon. So, ngayon, eto kasi ang, kanina tinatanong sa akin ni RJ. Kanina nasa trabaho, sabi niya, grabe, no? Dati, nung teenager pa lang tayo, wala tayo masyadong iniisip na stress. Ngayong mga matatanda na tayo, Diyos ko, nai-stress tayo sa trabaho. Bakit mo naisip yun, tol? Bakit mo biglang naisip yung... Like bakit, sa mo muna nakumpara? Ba't bigla mong nasabi kanina yun? Para sa akin kasi itong ngayon, sobrang laki na responsibilidad mo ngayon eh. Di kagaya nung bata ka, tamang kain ka lang, tapos mo kumain, labas ka na eh. Mismo. Bakit ano bang klase ng responsibilidad yan? Kahit hindi yung mismong tol, like ano ba mga responsibilidad mo ngayon? Mabigat ba? Actually, para sa akin, hindi naman. Kasi yung inaano ko lang naman dito, priority ko lang naman sarili ko, tsaka yung mga baon ng kapatid ko eh. Kung di kagaya dati na, puta na, sarili mo lang eh. Sarili Mismo. mo lang talagang, gising ka, kain ka, labas ka na. Balik ka ng tanghali, kain ka lang. Kita na naman ng tropa. Tsaka Ngayon, naalala talagang ko dati. Di mo na makakasama yung tropa mo, ay, kailangan mo na magtrabaho kasi nasa edad ka na eh. Mismo. Tsaka dati, naalala ko nun, yun nga, parang papasok ka ang iniisip ko lang dati yung paano kang papasa sa mga subject mo. Yun lang yung iintindihin mo eh. Kung paano ka papasa sa mga subject, tapos yung bawal mo hindi mo iintindihin. Hindi mo iintindihan, basta papasok ka lang. Mismo. Ikaw, Jap, ano naman ang para sa'yo sa, halimbawa, sa edad mo ngayon? Kumbaga, ano yung pinaka-biggest or difference na namimiss mo nung teenager ka pa lang na hindi mo na magawa ngayon? Madami. Dahil sa edad ba dati, parang pag estudyante ka, hawak mo yung oras mo eh. Mismo. Mag-aaral ka lang, tapos paproblemahin mo, ay may quiz kami bukas, may exam kami bukas, kailangan ko mag-aral. Parang, di ba, parang dati, sobrang stress na tayo sa ganun. Pero Yes, tangin na nung tumanda tayo, parang, grabe pala, wala ka ng time. Yung una time yun. Tama. Kasi parang, nawala na tayo ng time. Kumbaga, trabaho, tapos, bihira na lang, ganito, nakakalabas tayo. Kumbaga, lalo na, Yun sobrang yung bihira natin na nga. Pero mo dati, Sabado, Linggo, wala, pahinga mo. Ngayon, Matik Sabado, yun, Linggo, gala yun. Yun yung pagod natin eh. Oo, tama. Kasi lalo na sa larangan namin, siguro naman sa mga nakapanood na ng mga dating episode, yan, makakasama ko sila sa Gordon Ramsay. So, yun, ang buhay namin pagpasok ng weekends, talagang, kumbaga, yun yung peak namin eh. Kumbaga, sobrang busy namin ng weekends. Hindi tulad dati, parang pag weekends, kumbaga, okay, saan tayo, parang gano'n, inuman. Gala time yun eh. Baliktad ngayon, pagka weekends, buta, mas seryoso kami pag weekends. Pag weekdays na yung natin, yung relax natin eh. Oo. Weekends na yung talagang seryoso eh. Kumbaga, ang inaabangan natin yung weekdays kasi yun yung pahinga moments natin. Mismo. Pag weekends, alam mo ng weekends, patayan na naman to sa trabaho, busy na naman. At saka tama yung sinabi mo, yung about dun sa, dati hawak mo talaga oras mo. Tsaka yun, isipin mo dati parang, papasok ka. Okay, ang iisipin mo lang muna, okay, anong mga magaganap ngayong araw? Siyempre, iisipin mo yung mga tropa mo na andyan. Kumbaga, makikita mo yung mga klase mo. Kumbaga, sobrang carefree dati. Tapos yung banda dati na, siguro mga time nun, mga first year, second year college ako. Yun, alam mo yung excited na akong graduate. Sabi ko, puta, ayoko na mag-aral. Parang, Para tangina, sa'yo, gusto ko nang graduate. Parang ganun.
parang sobrang excited mo palagi sa adulthood. Oo, parang gusto ko gusto mo nang, magtrabaho, tas nakikita gusto mo ko yung, magtrabaho. nakikita mo yung, syempre, hindi naman sa pag-ano, lalo na ako kasi, yung mga tropa ko kasi dati, hindi ko talaga ka-age group. Usually, di ba, let's say 18 ako, ang mga tropa ko talaga mga 23, 24 na. Kumbaga, hindi ko ka-age group yung mga tropa ko. So ako, parang naiingit ako sa kanila, parang tangay na may sarili silang pera, may binibili silang. Though ako, pwede naman akong sustentuhan ni na Ermat, ni na Erpat ng ganun. Pero parang iba yung may sarili kang pera na makakagalaw ka, parang ganun. Kasi yung sa kanila kasi, yung mga edad na nila sarili na nila pera yan pinagpaguran nila Doon ka Oo. naiingit Hindi, tsaka hindi, kasi hawak nga nila yung oras nila yung Oo. parang wala silang commitment na ano. Hindi pala, puta, mas may commitment na pala pagka nagtatrabaho ka na. Yun nga. Tsaka ito pa yung nakakalungkot tignan Yung magkakasama sila tapos mag-send sila ng picture. Hindi ka rin totally na, puta na wala ako doon. Ang inaintay mo lang doon, yung kasama ka sa topic, yung kwentuhan nilang about nung bata pa, Oo. yung mga Doon mo puta, nakakaiyak, nandito ka, nagtatrabaho ka sila. Tamang tiyempo lang na sabay-sabay sila nagde-day off. Hindi, pero mas okay naman na ako na ganito. Kumbaga, hindi naman sa pag-ano, hindi ko pa rin pagpapalit yung kinikita natin dito. Ang Oo. hirap ipagpalit. Kayo, sabi nyo nga naman, mas matanda kayo sa akin. Ako pasensya na, ako kasi pinakabata. Ako yung pangalawang bata sa kusina. Ganun. Kaya medyo, may pusok pa ako Tapos, di yun nga, yun nabanggit ko nga na about dun sa gustong-gusto ko ng graduate. Tapos nung etong nagtatrabaho na ako, recently lang siguro no mga age 25, 26 na ako siguro. Hulaan nyo na lang guys kung ilang taon na ako ngayon. Pero yon yung mga panahon na yon, mga 25, 26 ako, iniisip ko tangay na parang gusto ko lang mag-aral ulit. Parang alam mo yon yung ganun na lang, yung papasok ka lang. Kasi dati nung college ka, parang papasok ka, makikipagkulitan. Kumbaga, gets na natin yung academic stuff Pero ibig sabihin, papasok ka, poporma ka lang, tatambay ka. Yung mga ganung shit, yun yung mga namimiss ko lang. Tsaka Tapos, yung pagod mo nun, ano lang yun parang mentally pagod lang, utak mo lang Oo, Parang pagod sa katawan mo, biyahe. yun. yun lang. Pero ngayon, lahat ng pagod mararanasan mo Kaya ako sinasabi ko nga sa utol ko. Kasi nga, parang sabi niya, nahihirapan din daw siya minsan, parang nai-stress siya. Sabi ko, tol, kung nai-stress ka na dyan, kung ako sa'yo, enjoyin mo na lang. Sabi niya, bakit? Sabi ko, once na-graduate ka, tol, wala nang balikan yun. Kumbaga, yun na yung welcome to the real world ka na talaga. Kasi kahit pa paano, naandyan ka pa lang sa stage na ano ka pa pwede ka pa magkamali Pwede ka pang sumubok ng kahit ano. Pero, limbawa, pag pumasok ka na sa adulthood, di ko naman sinasabi na kumbaga, nandun pa rin yung room for error Tsaka, kumbaga, room to grow. Pero ibig ko sabihin, mas marami ka pang time para magawa mo yung mga bagay na, halimbawa, gusto mong mag-experiment sa ibang bagay. May oras ka pa, hindi ka tulad ngayon, ang dami mo ng hawak na responsibilidad na kahit may gusto kang gawin or may gusto kang isugal, parang naiisip mo na lagi na puta, may responsibilidad na ako, parang hindi ko na afford na magkamali, parang ganun. Yun yung sitwasyon ngayon. Kaya yung sinasabi ko lagi sa utol ko na habang nandiyan ka pa, ang utol ko pa lang first year college pa lang Sabi ko, sulitin mo yan kung meron ka pang let's say 3 years sa college. Pero sabi ko, wag ka namang sumobra sa college. Sabi ko, wag ka namang magbabad, sabi ko ganun. Yung sakto lang, yung bawa, ituloy-tuloy lang mapag-aaral. Pero sabi ko sa kanya, yan na yun. Kumbaga, once na umapa ka sa mundo ng mga nagtatrabaho, sabi ko, baka yung kinaka-stress mo ngayon, i-wish mo pa na sana bumalik ka na lang sa time na nag-aaral ka na lang May ulit. naisip ako, may tanong ako. Bakit kaya yung mga kabataan excited maging adult? Tapos yung mga matatanda, parang sinasabihan lagi yung mga bata na sana ma-enjoy mo yan kasi ano lang yan alam mo yun, parang gusto natin bumalik ulit doon sa time na yun. Sige, ikaw muna, Jay. Anong palagay mo dun sa tanong ni Jap Jap? Kasi dun sa sinabi ni Jap, nung bata ka pa, yung feeling mo sa exam mo lang, sobrang stress mo na. Wala pa yun, parang ka pa lang dun parang kakasilang mo pa lang, hindi ka talaga totally nasa trabaho na. Doon mo naranasan lahat ng
hirap at pagod. Kaya para sa akin, mas okay yung sinabi ni Jack. Okay, ikaw Ron. Ikaw Ron, tingin mo bakit? Ako feeling ko kasi maraming pwedeng kasi maraming variables yung ganun eh. Like kung bakit yung mga let's say mga estudyante na lang, mga kabataan ngayon, bakit gusto nilang kumbaga makagraduate na maging adult na rin talaga. Marami kasing pwedeng dahilan eh. Ako kasi base na lang sa experience ko kung bakit nung mga panahon na yon gusto ko na makagraduate. Kasi mostly parang para sa akin na parang feeling ko nasasayangan lang din ako sa oras ko. Na parang feeling ko ay tangina ilang oras ako nasa eskwelahan, parang ang dami ko pang pwedeng gawin. Feeling ko para sa akin ganun lang, parang feeling ko meron akong other places to be. Aside from school, kung hawak ko lang yung oras ko na ay hindi ko magawa kasi may pasok ako eh. Pag di naman ako pumasok, babagsak ako. Kumbaga feeling ko yun yung pinakamalaking factor sa akin kasi lalo na nung college ako, mananayaw ako eh. Kumbaga meron ako mga opportunities na miss out ko dahil nga may pasok ako. Na sana nakapag-workshop sana ako sa ganito or nakapag-audition sana ako sa ganito, wala akong pasok. Mostly siguro nung panahon na yun yung tumatakbo sa isip ko. Na kaya gusto ko na makagraduate para magawa ko ng mga ganitong bagay na wala akong iniisip na papasok ako. Which is, nung pagka-graduate ko, wala, yun nga, mas committed ka nga kasi may trabaho ka eh. Mas kailangan mong mag-commit na, kailangan mong pumasok kasi yun yung magbibigay sa'yo ng pera eh. Na akala ko, magkakaroon ako ng freedom. Hindi ko naman sinasabi na nawalan ako ng freedom, pero ganun din pala. Kumbaga, kung ano yung freedom na hinahanap ko nung college, saka ngayon, halos ganun din. Nagkaiba lang siya ng sitwasyon. Kasi ganun din eh. Kumbaga, committed ka sa school. Let's say, sabihin mo na 8 hours ka pumapasok sa school din. 8 hours kang naka-confine doon na kailangan mong tapusin yung klase. Ganun din sa trabaho. Kailangan mo rin tapusin yung 8 hours bago mo magawa yung iba mong gustong gawin. So yun, para sa akin, yun yung feeling ko na kaya ako gusto ko nang graduate agad nun. Ikaw? Ako, feeling ko, generally speaking, feeling ko yung mga kabataan ngayon, kaya gusto na-excite silang parang graduate. Aside from ang nakikita lang kasi nila yung stress sa school, ganyan, feeling ko nag-look forward sila for independency. Ayun, pwede, yun, tama, Diba? Yung tama. parang, gusto ko munang, ako naman, parang hawak mo yung oras mo, parang hindi ka na sa school, wala masyadong family. Pero, to think na pag nagtrabaho ka naman, parang yun naman yung nilulong mo. Yung parang family time naman. Actually, Doon ka yun nga. naglalak, diba? Lalo na yung mga tulad namin nasa abroad, yung homesickness, iba tumama yan. Kumbaga sa umpisa, pagka nakagraduate ka, parang, ang saya. Ang saya kasi, di ba, parang, di na ako papasok, wala na exam, wala nang ganito. Kasanap ka na ng work, pero once na nag-start ka na mag-work, parang doon mo na ma-feel na bumabalik ka eh. Parang gusto mong bumalik parang sa family mo. Kasi kahit ako, pag halimbawa dati, pag uwi ako, nung siguro mga bagong OFW pa lang ako. Dati pag uwi ako, mga nakaschedule na sa akin, yung gala, o kaya kikitain mo yung mga tropa, inuman. Ngayon, hindi na eh. Parang pag uwi ka, parang pamilya muna, tapos after nun, kung may extra time pa, tsaka yung mga extracurricular shit. Tsaka alam mo, feeling ko, eto, may habol ako sa tanong mo. Isa rin sa nakikita ko siguro sa kabataan ngayon, di ba? Sa generation. Kumbaga, ang punto mo is sa generation ng mga kabataan ngayon eh. Na mga nag-aaral, let's say high school, college. Feeling ko isang factor din kaya gusto nilang mga graduate na agad. Kasi social media age, yung mga nakikita nila sa social media, lalo na yung mga travel shit. Parang feeling ko kasi... Yung parang goals nila. Oo. Goals nila sa sarili na parang yun na yung time na parang pag nag-earn ako, mag-travel din ako. Kasi syempre hindi naman lahat. Kasi siguro na anong tawag doon, may tamang term eh. Ang siguro parang na sila na let's say parang gusto rin nila maging katulad nung mga ibang kaedad nila, which is syempre hindi naman lahat ng pamilya is pare-pares. May mga pamilya talaga ng mga mas angat sa buhay. Umaga siguro nakikita nila, puta yung mga tropa ko pa travel lang. Yamo ako din. Pagka nagkapera din ako sa sarili ko, gagawin ko rin yan.
Kumbaga, feeling ko isang malaking factor din yun kasi nakikita ko rin minsan sa newsfeed ko, lalo na yung mga, syempre yun nga, mga kabataan. Makikita mo rin yung, limbawa, yung mag-share ng picture. Sabi niya, soon. Tapos yung picture na shinare is yung parang, halimbawa, nasa beach, ganito ganyan, nasa ibang bansa. Feeling ko isa rin yun sa mga factors ng mga kabataan ngayon, ba't gusto nila lang magkaroon ng sariling buhay para magawa rin nila yung mga ganung bagay Ayun, na nakikita nila sa nakikita social nila. media. Hindi naman dahil lang din nakikita nila. Siyempre, lahat naman tayo may mga kanya-kanyang gusto eh. Kumbaga, siguro yung mga tao na yun, ang iniisip nila kaya gusto nila na makagraduate na, o yun nga, once na maka-earn sila ng sarilang pera, magagawa nila yung mga ganung bagay. Ayun. Yun lang para sa akin. Sa akin, malabo kung maka-earn sila ng sarili ng pera. Kasi doon pala sa trabaho, maubusan na sila ng time eh. Kung gusto nilang makapag-travel, siguro mag-iisip muna sila ng 5 beses, 10 beses. Kasi sigurado iisipin ng mga yan. Ay pre, sayang naman kung gagala lang naman ako, maubos lang yung pera. Ba't di ko na lang bigay sa mga ano ko? Oh, isa pa yun nga, responsibility. Yun lang Kasi, Kasi yung una lang, excited ka lang eh. Pero pag malapit na, sasabihin nila may ganito. Doon mo madalas ma-realize mo na lang na parang useless lang din kasi gagala lang naman kami doon. Yung pera na tinabi ko na lang sana eh. hindi, pwede siguro kung limbawa, paminsan-minsan, ganun. Oo. Kasi, naman yan para sa akin, bilang nagtatrabaho, hindi mo pwedeng ipagkait sa sarili mo yun eh. Oo. Na, Ganun nga. ka rin eh, nabubuhay ka rin para sa sarili mo. Ito, para sa advice ko rin sa mga ibang OFW. Na syempre, katulad nga ng sinabi ko kanina, tsaka sa mga sinabi ko sa mga nakaraang podcast na may responsibility tayo, yun nga, hindi naman tayo pare-parehas ng sitwasyon. Kumbaga, merong mga literal na OFW na kaya nagtatrabaho sa ibang bansa kasi kailangan mag-provide sa pamilya. Pero ang advice ko sa mga OFW na ganun, magbigay din kayo ng para sa sarili nyo kasi gasolina nyo yan eh. Kasi kasi kayo yung nagtatrabaho eh. Kayo yung nagsusumikap para may mai-provide kayo sa pamilya nyo eh. Pagka at the same time, pagbigyan nyo rin yung luho nyo, yung mga gusto nyo kasi isa yan sa mga nagpapagaan ng loob, nakakawala ng stress. Halimbawa, for example, may gusto kang biling sapatos. Nangihinayang ka kasi, tangin na magkano rin to. Papadala ko na lang to para mas, alam mo yun, mas makatulong ako sa pamilya ko, ganito, ganyan. Okay yun, hindi ko sinasabing mali yun, pero at the same time, pag meron kayong mga luho na gusto nyo rin talaga, pagbigyan nyo yung sarili nyo, wag lahat padala. Kasi, by the end of the day, pag ikaw yung nag-suffer din, at let's say ikaw yung breadwinner, ikaw yung nag-suffer, pag hindi mo na pagbigyan yung sarili mo at tinamad ka rin magtrabaho sa ibang bansa, inatake ka ng homesick, mas lalo kung wala mapoprovide sa pamilya mo. Totoo naman. Kaya dapat pagbigyan nyo rin yung sarili nyo, lalo na kung paminsan-minsan lang naman, tsaka pinag-ipunan nyo, nasa budget naman. Pagbigyan nyo sila, bilhin nyo yung sapatos na gusto nyo, bilhin nyo yung iPad na gusto nyo, yung computer na gusto nyo, mag-travel kayo. Kumbaga, planuin nyo lang mabuti rin yung hawak nyong pera. Pero wag lahat, lalo na savings, kasi hindi mo masasabi kung ano mangyayari sa buhay nyo. Importante, may savings tayo lagi. Yun. Tsaka you need to take care of yourself din, di ba? Parang kumbaga, i-treat mo yung self mo once in a while. Hindi naman kailangan na parang, okay, sa akin lahat ng pupunta. You need to balance everything para at least na-enjoy mo rin yung hard work na pinagtrabahuan mo. Hindi yung i-all out mo tapos at the end of the day, pagka nangailangan ka, ikaw lang din yung mahihirap. Oo, kasi bandang uli, lalo na kung ikaw lang yung sole provider sa pamilya nyo. Syempre, pag ikaw ang nawalan, or ikaw yung nagipit, tas ikaw lang nga rin yung nagpo-provide sa pamilya mo, wala ka rin ibang mahinga ng tulong kundi sarili mo lang din eh. Kasi lalo na kung ang pamilya, lalo na yung kultura ng Pinoy, yan, pangit din man sabihin, pero kultura ng Pinoy, kung sino yung nakakaangat sa buhay, para bang ikaw yung kailangan tumulong sa lahat ng kamag-anak eh. Kaya dapat, alagaan nyo rin yung sarili nyo. Lagi kayong, let's say, conservative, magtatabi kayo lagi sa mga OFW magtatabi kayo lagi ng 10% ng sahod nyo para sa inyo.
Either saan nyo man gastusin yan or savings. Basta magtatabi kayo lagi ng 10% kada sahod every month. Ganun dapat. O Jay, ikaw? Tingin mo, naalagaan mo ba yung sarili mo? Yun ang magandang tanong. Sa sitwasyon natin ngayon, tingin mo? Sa ngayon, sa akin, madalas hindi. Kasi talagang sa sobrang pagod mo na sa trabaho, di mo na namamalayan na, ay tangina, anong oras na kailangan ko lang matulog. Di mo namamalayan na di ka na pala kumain. Sa sobrang pagod mo, gusto mo nangyayari na yun. pahinga eh. Hindi yung total yung pahinga, gusto lang matulog. Baka iba naman na inisip nyo guys. Mamahinga na pala, hindi pahinga, Oo, mamahinga. pahinga lang walang yung mamamahinga na. Kasi madalas yan, lalo na kung, ako kasi, kasama ko airpods ko dito sa abroad. So medyo, ano pa ako may chill mode pa ako di kagaya ng mga kasama ko dito. Sila lang talaga. Kaya, nung time na nagtatrabaho sa Pinas, sa Manila, talagang literal, di na ako nakakain, talaga tulog na lang. Kasi, madaling araw, tapos uwi ka na lang, magabi na. Kasi hindi mo naman pwede sabihin nila 8 hours. Hindi ganun sa trabaho namin ngayon. Talaga kung hindi ka natapos sa trabaho mo, kailangan mo ituloy yun. Kahit anong abutin ka ng oras. Yun lang, para sa akin. Ingatan nyo na lang sarili nyo. Yung sabi nga naman ni Quiz Aaron, yung savings hanggat makakaya nyo, huwag nyong galawin yung savings. Kung gusto nyong gumala. Hindi, tama tabi yun. Savings yun. Yun yung magandang point rin na sinabi mo. Kasi, eto pala yan guys. Yung savings is savings. Kumbaga, kung may gusto ko yung bilhin para sa sarili nyo or mag-travel, ibang budget yun guys ha. Kumbaga, yung 10% na sinasabi ko, yun yung talagang savings nyo na yun kung ano man mangyari na, let's say, wag naman sana, yung halimbawa, talagang Emergency critical. ka, kasakit ka. Oo. Diba? May bubunutin ka ba? Oo. Ngayon, yung mga pang-travel nyo, ibang budget yun. Kumbaga, iaatado nyo pa yun na, okay, may plano kong in 3 months, may plano kong mag-travel sa ganitong bansa, bla bla bla. Sa 3 months na yun, may 30% ka natabi para sa'yo. Tapos, let's say, another 10% dun sa sinahod mo para nag-iipon ka para dun sa panggala mo. Ganon, hindi. Yun yung sinasabi ni RJ na dapat planado rin talaga. Yung savings yun, as much as possible, hindi nyo siya magagalaw. Magagalawin nyo lang siya para sa investments na gusto nyo o para sa mga plano talaga na nakalaan para dun sa savings nyo. Ganon. O ikaw, Otit, naalagaan mo ba sarili mo? Ako, as much as I can, oo, inaalagaan ko yung sarili ko. Lalo na sa tenor ko sa, let's say, all in all, 7 years, going 8 na ako nagtatrabaho. Kumbaga, in total. Kasi yung mga earlier years ko sa trabaho, talagang ganun Kumbaga, sad-sad talaga Kumbaga, may gusto kang patunayan, gusto mong gumaling, gusto mong humusay. Kumbaga, lahat ng pagpababibo, gagawin mo talaga Kumbaga, patagalan sa trabaho, kung sino yung pinakamatagal. Yung mga ganong shit, yung usual kitchen life, ganun. Pero recently, siguro nung mga panahon ng... Siguro nung mga after ko dun sa unang company ko, nung na-realize ko yung mga bagay-bagay. Lalo na, syempre, iba na yung generation natin. Kumbaga, hindi na tayo old school mentality na wala, ito na yung pinili kong karera. Kailangan talagang focus na ako dito, gantong shit. Ngayon sa akin, as much as possible, in a way, kung paano ko inaalagaan yung sarili ko, siguro binibigyan ko yung sarili ko ng time para sa sarili ko. Yun, halimbawa, let's say, sa ibang passions ko. Kumbaga, ginagawan ko siya ng paraan. Kumbaga, yun yung nagre-relieve ng stress ko na para bang for me lang yun yung self-care ko na hindi lang naman pag sinabi mong self-care, hindi lang naman kailangan yung kahit pa paano makakain ka 3 beses sa isang araw, makatulog ka, or makapag-shopping. Hindi lang naman ganun yung self-care. Kumbaga, para sa akin, inaalagaan ko yung sarili ko in a way na ayoko mawala yung creative mind ko, ayoko mawala yung pagiging kid at heart ko. Kumbaga, hindi mo nililimit kung nasan ka lang May iba kasing tao na parang pag nag-work na, nasa-stuck na lang sila doon. Oh, yun na. Parang trabaho, bahay, padala. Ganon. Ako, yun yung way of self-care ko na ayokong bitawan yung other passions ko na though ang bread and butter ko is
kusina. Ito yung una kong minahal sa mga passion ko, other passions ko. Pero at the same time, sabi ko sa sarili ko, hindi pa rin naman too late na, alam mo yun, ang sa akin kung saan ako dalhin ng other passions ko eh. Hindi ko rin naman siya binabali. Wala. At the same time, seryoso rin naman ako sa other passions ko. Ngayon, ang term ko sa self-care ko, kailangan ko pa rin magampanan yung other aspects ng sarili ko. Na hindi lang yung aspeto ko ng kusina. Kailangan kong i-balance pa rin. Parang ganun. Kailangan ko siyang bigyan ng oras. Yan, parang itong kahit saan podcast, kung tutusin, on a whim lang naman to eh. Kumbaga, biglaan. Parang ito, yung ayaan namin sa podcast na to. Biglaan lang to guys. Literal na nagkayaan lang kaming uminom mag-isang bote after work. Kumbaga, pang parelax lang ba. Yun, ito na yun. Para sa akin, self-care ko na to. Masaya na ako na, ay puta, may bigla akong content na nagawa. O, may edit ako bukas. Kumbaga, yung isip ko ba is parang active lagi. Yun yung, Na-excite ka lalo eh. oo, para bang meron ako nilook forward na other than trabaho, may nilook forward ako na iba kong pwedeng pagkaabalahan. Yun yung sagot ko dun sa tanong mo, tol. Eh, ikaw, ano naman ang term mo ng naalagaan mo ba sarili mo? Ako, sa tingin ko, yung balance, yung work and life balance. Kasi simulat sa parang hindi ko siya pinapakawalan, yung work and life balance. Kasi pagka, once na nagpukpuk ka na lang sa work, tas parang, I make sure na may energy ako to do something else. Yun, mismo, parehas Especially tayo. for, when it comes to day off, di ba? Kailangan May gagawin ako. Oh, hindi yung tulog lang, Ako. oh. Kasi minsan nasasayangan ako. Minsan, syempre okay lang din magpahinga guys, di ba? Oh, may araw na ganun May araw naman eh. magpahinga ka, pero may araw na parang, kailangan ko mag-explore sa ganito. O kahit simpleng kain tayo sa ganito, gala tayo Oh, sa yun, ganito. Parang, mismo. ano mo yung breathing time mo eh. Kumbaga para bang maramdaman mo rin na tao ka din. Oo. Yun yung term ko dun eh. Ay, di ba minsan pag sinasabi ko, ay tao ako ngayon, nakauwi tayo ng maaga, tao tayo ngayon. Kasi guys, bilang sa amin, lalo na sa, syempre, nasa Gordon Ramsay kami, kumbaga yung pressure is iba din eh. Kumbaga sa amin, parang ang laking bagay na sa amin yung medyo makakauwi kami ng maaga, yung makakapagsama-sama kami, kahit yun nga, simpleng lalakad lang kami, o kaya kakain lang kami kahit saan. Malaking bagay na sa amin yung oras na ganun. Kasi nga, lalo na sa mga nagmamadaling graduate, naku, sabi ko sa inyo guys, may mga Hinay-hinay lang. hinay-hinay lang. Enjoy niyan. Calm down. Oo. Tsaka yung ako tol, naniniwala na nga ako sa sinasabi talaga na matatanda. Yung mga, di ba, isipin mo dati, ngayon tayo nagsasabi ng ganito, pero nung panahon na yun, sinasabihan tayo ng mga tito, tita, mama, papa natin na, kung ako sa'yo, ako lagi sinasabi sa akin ni mama, maswerte ka nga, ikaw, nag-aaral ka pa lang, yan lang iniisip mo eh. Totoo yan. Lagi sinasabi sa akin na airmat ko dati yun, tas ako parang sinasabi ko, maiintindihan ko rin niya pag nandyan na ako, ikaw na nga nagsabi, di ba maiintindihan mo rin ako maiintindihan mo rin ako pagka ikaw na yung nasa sitwasyon na to. O ngayon, naiintindihan ko na nga. Totoo. Tsaka may sinasabi sila eh, papunta ka pa lang, Pabalik na ako. Di ba? Totoo yun. Dati hindi rin ako naniniwala sa ganun, pero Parang ngayon, ano yun? Hindi ko gets. Papunta ka pa lang pabalik na parang feeling ko nung age ko na teenager, parang medyo alam ko naman na lahat eh. oo, yun, Diba? parang feeling mo, alam mo na lahat. Parang alam ko kaya ko na to eh. Pero totoo, ang daming learning sa life. Parang kumbaga, yung great teacher mo talaga is experience. Experience, at saka totoo. learnings eh. Kasi minsan kahit sinasabi na nila, kumbaga sa kanila, yung mga matatanda, sinasabi nila yun out of concern tsaka love sa atin eh. Totoo. Na parang hindi mo na ma-experience yung pinagdaanan namin. Pero wala, minsan talaga, kailangan mong pagdaanan in your own eh. Pero ang sa akin, ang biggest takeaway ko dun sa pinag-uusapan namin is, as much as possible na kaya nyo makinig na lang. Makinig na lang kayo kasi yung sinasabi na pinagdaanan nila, totoo yun guys. Ako sa akin na mismo, sa amin na mismo nanggaling din kami sa sitwasyon nyo ngayon. Hanggat maaari na makikinig kayo, kumbaga iti-take nyo yung piece of advice na sinasabi lang, hindi naman buo, pero kahit paano bumunot lang kayo ng konti sa advice nila. Makinig na lang kayo kasi totoo eh. Kasi yung kung halimbawa kung dati, meron akong kung yung kasabihan na kung maibabalik ko lang. Ang dami kong ganun, tol, na tangina, pala nakinig na lang ako sa sinabi ni mama nung ganitong panahon. Eh di sana nakayos pala ako, pero hindi, yun nga eh. Kumbaga, ang biggest
teacher natin kasi experience din talaga eh. Kumbaga, hanggat di mo rin mararanasan, hindi ka rin maniniwala sa sinasabi din nila. Di ba? Ang gulo eh. Naman. Pero yun nga. Minsan, solid talaga yung pagsisisi. May ganun. Oo. Parang, Kaya minsan pagka, lalo na yung mga airpat nyo, pag medyo seryoso sinabi na makinig ka. Ito mangyayari niyan. Makinig ka na lang. Medyo 70%, 75% nun, makinig ka na lang talaga, promise. Huwag ka na magano, huwag ka na magsalita. Huwag ka na magsalita ng gano'n na, ay, ito nga sinasabi nga nila, papunta ka pala, pabalik na. Madalas sa mga kabataan ngayon sinasabi na, ba't di tayo nagkita? Oo. Diba? Madalas sa sinasabi, ay nawala pa yun. Pag ngayon naranasan Pag naranasan nyo na, yun, doon na kayo ewan ko lang. doon na magkakaalaman. Sabi ko lang po sa inyo sa mga OFW. Ito, ako ramdam ko to kasi yung mga parents ko OFW din eh. That time na binata pa ako, ang mga college, high school, college, gano'n na ata ako. Lagi ako sumasagot sa mga parents ko kasi di ko kasi nararanasan yun. Di ko kasi nararanasan yun. Ang hirap pala sa abroad. O kasi, kumbaga tayo sama, privilege na tayo eh. Yun ang may, kasi, siguro mga kalahati siguro ng mga anak ng mga OFW, puro luho eh. Puro True. luho. Pero, hindi nila na-appreciate hindi nila alam ang ginagawa ng mga Yung parents pagod nila sa para maibigay yung luho. Oo. Kasi ako, ngayon ramdam ko na ngayon. Dati talagang yung may gusto ako. Pero pag di nila nabigay talaga parang nagre-rebelde ako. Tsaka tol, eto sabi ko nga eh. Eto wag na yung hirap eh. Eto medyo sabi mo na medyo madrama yung term ko. Pero yung sakit na nararamdaman ng mga OFW para lang maibigay yung luho nyo. Kasi isipin nyo, hindi yung sakit na in terms of, ang ibig ko sabihin sa sakit, yung sakit na na-homesick sila para lang magtrabaho sa ibang bansa para kumita na mas malaki para makapag-provide sa mga anak or pamilya nila ng mas maayos na buhay. Oo. Yung sakit nun, tol, iba yun. Kasi ako, nararamdaman ko na rin eh, yung para bang yung na-homesick ka pero kailangan mong magsumikap kasi wala eh. Tangina, pagka hindi ka nagsumikap, hindi naman tayo lahat pinalad sa buhay na ito. Kumbaga, pinanganak na kahit papaano, alam mo yun? Hindi, ako naman, masasabi ko namang kakayanin. Pero ibig sabihin, kung mas gusto mo na mas better sa buhay mo, kailangan mo rin talaga magsakripisyo. Oo. Kaya, ang sa akin, wag na yung hirap eh. Kasi parang feeling ko, gas-gas na yung salitang hirap para sa mga OFW. Eto na lang isipin nyo, yung sakit na nararamdaman ng mga OFW para lang maibigay yung Ang magandang buhay. Para sa akin siguro ang pinakamahirap sa kanila, yung okasyon sa kanila na hindi nila, kahit gusto nilang puntahan, hindi nila magawa. Yun, isa pa yun, tol. Ay, puta, ang ganda nun, tol. Ang bigat Pasko, nun, ang bigat ng sinabi birthday, mo, tol. Lalo na pre yung birthday ng anak. Sabihin na lang natin siguro, birthday ng anak niya, gano'n. Hindi ko nasasabihin kung sino man na, kasi ako ramdam ko naman yun. Yung sasabihin nyo kunyari na nasa Pinas kayo, ay miss ko na kayo. Na, sana nandito sana kayo sa birthday ko. Wala yun. Mas mahirap sa kanila pag sinabi mo sa kanila, gusto nyo nandito. Kahit gusto nilang umuwi, hindi nila magawa. Hindi nila magawa, tol. Kasi Totoo yun. kailangan nilang i-provide yung pangangailangan niya eh. Para sa akin ito tips ko lang. Ngayon ranas ko na eh. Kung ang mga parents nyo nasa abroad, hindi nila mabigay yung gusto nyo, o kahit kaya naman nilang ibigay pero hindi nila magawa dahil may future pa, mayroon pang bukas na gagawin eh. Kumbaga may mas paglalaanan pa siya na mas maganda importante. Na lang kayo, maging thankful na lang kayo. Wag nyo, kung hindi para ikatampo nyo yung mga ganung bagay na hindi lang kayo napagbigyan na isang beses, para bang hindi feeling yun, hindi na kayo mahal. Kaya ewan ko, nagtataka nga ako ba't ang dami ring mga anak ng OFW na nagre-rebelde. Alam mo yun, hindi nila maintindihan yung sakripisyo. Kumbaga, sarili lang na iniisip nila eh. Kaya ayun. pakyo kayo sa mga nagre-rebelde. Hindi. Pakyo ka, Jay. Ganun rin ako nung nasa abroad mga parents. Rebelde ako pag di nila nabigay. Talagang maraming... Hindi, maganda niyan, tol. At least, nare-realize mo siya ngayon. Kumbaga, in your own part naman na ikaw na OFW. Naintindihan mo na siya. Yung time na yun, nung siguro lately na lang, na-realize ko na umiiyak ako mag-isa.
nasa ano ako sa CR nasa duty ako, umiiyak ako. Sa duty. Doon ko lang na-realize na tangina ganito pala kahirap dito sa abroad. Ba't di ko ramdam na ba't di ko na-realize agad? Kasi hindi rin nila pinapakita sa'yo Oo, nun. hindi nila pinapakita. Para, eto lang dito sa abroad, tibayan lang ng loob. Tsaka yung ano, tol, yung sinasabi ni Jap kanina na pagpasko, naranasan ko dati yon yung sa unang trabaho ko na nag-abroad ako. Oh. Tangina yung, 'di ba, syempre sa ating kusina, 'di ba, laging tayo mahuhuli lalo pag may mga holiday na ganyan. Holiday tayo yung may pasok eh. Oh. Ilan may magka-countdown New Year. Oh. Pagka-countdown di okay na, nakapag-countdown na sa restaurant, 'di ba? Oh. Sabay tatawag na ako niyan. Tanginas, makikita mo sa video call, mga nagpapaputok sila. Ang saya, nagme-mega noche. Oh. Tangina tol lang, sabi ko. Alam mo yung naiiyak ako noon nung sabi ko, naiiyak ako kasi parang namimiss ko. Kasi sobrang, yun yung, siyempre, simula bata ka hanggang maging binata ka, yun yung... Yun yung nakaugalian mo na every New Year may ganun eh. Tas this time around, ikaw naman yung wala doon. Parang ganun. Yun ang pinakamahirap doon. Ngayon, yung mga panahon naman na nararamdaman ko, nare-realize ko na rin yung panahon ng airmat ko naman na nasa ganung posisyon na tangina, pag bumi-video call sila, kaya pala minsan, babati lang, tas papatayin na agad yung video call kasi ayaw nila makita kasi nalulungkot din sila. Ayaw nilang makita siguro na nalulungkot sila kasi... Oo, hindi, tsaka syempre, hindi nila mapigilan na, kumbaga, gustuin man nila na alam mo yun, sabay-sabay kayong kumakain, tapos nagbabatian kayo, parang... Ito, Kuya, napansin ko lang din sa mga kabataan. Pag, di ba, kunyari, may okasyon nga, kagaya ng Pasko, no? Tsaka New Year. Ang karamihan sigurado dyan, yung mga binata dyan. Siyempre, tatawag yung mga parents nila, gusto nilang makita kung ano niya. Sala pa sa lubong. Papatayin pa eh. Oo. Yun ang pinakamahirap. Oo, para bang, sige na mate, parang mama, sige mamaya na lang, kasi may pupunta pa, iinom pa kami, ganito ganyan. Kumbaga yung saglit man lang na 5 minuto na maibigay mo sa mga magulang mo nasa ibang bansa para makausap ka lang, maganda nga rin yun, tol. Tama yun. Kasi ako, hindi rin ako plastic para sabihin na hindi ko ginawa yun. Kasi noong mga panahon din na yun, mga binata ako, tapos may mga ganung okasyon na, di ba, after ng Pasko, kakain, pamilya, after nun, tropa na eh, inuman na. Lalo na New Year, pre. Totoo yun. Hindi, sasabihin ko rin, hindi rin ako magpapaka-plastic para sabihin ko na hindi ako ganon. Ganon din ako nun. May mga times din na ganon na nagmamadali ako magpaalam na. Sige na mamaya na lang, bukas na lang tayo mag-usap, ganito ganyan. Oo nga, no, parang ang sakit nga rin. Masakit yun. Ito nga late din na Pasko tsaka New Year. Siyempre yung time na yun, hindi naman ako na masakit yung loob ko. Tumatawag ako. Hindi sumasagot kasi nga busy. Sumasagot. Mga masasaya na. Kahit makita mo, siyempre, kahit pa paano, gusto mo rin maging masaya kahit hindi mo magawa dito eh. Oo. Kasi dito sa amin, kahit sabihin mong holiday dito, masaya kasi may happenings. Pero deep inside, malungkot kasi dapat alam mo, nagsiselebrate ka kasama mo yung pamilya mo eh. Lalo na po sa amin na kusinero kami. Sabi nga nila, mauna muna yung mga guests bago yung sarili mo. Oo, totoo yun. Yun lang. Anyway, tol, gumagabi na. So, yun, para sa mga makakapanood itong episode na to, sana may nakakuha kayong something meaningful or useful para sa mga sarili nyo, may i-apply nyo sa sarili nyo. Uulitin ko lang, hindi naman kami mga perfecto dito. Kumbaga, sinasabi lang din namin yung mga nasa loob namin. Kumbaga, open kayo sa opinions nyo. Open din kami sa opinions namin. Nire-respeto namin ang mga opinions nyo, lalo na yung mga nasa comment section. Ngayon, eto pala, kung gusto nyong malaman din, kasi usually nagpo-post ako ng mga short clips sa TikTok eh. Siguro bago kayo mag-comment na lang, para ma-realize nyo kung bakit kami napunta sa ganung conclusion, panoorin nyo yung full video. Yun. Oo, kasi minsan nagbe-base lang kayo ng comments dun sa napanood yung short clip eh. Hindi nyo nalalaman kung saan nanggaling yung usapan namin, ba't kami napunta dun. So, much better, panoorin nyo lang yung full video. So, yun guys, may mga gusto ba kayo i-shoutouts bago tayo magwakas? Ikaw, tol. Shoutout ko yung pamilya ko sa Pinas.
Taga Batangas nga pala ako. Ala yan, mga Batanggen dyan. Ka muna At saka nga pala, bago nga pala akong ano, shoutout kay asawa ko. Yun. Mahal na mahal kita. Yan. Dali. Ikaw, Japs. Ikaw, Jay. Sino ang gustong batiin? Shoutout ko nga pala yung mga pamilya ko sa Pinas din. Ito, Kapampangan ako, guys. At Tsunake kayo. Yan. Mekeni. Oh, Wala yung ketong ha. alam niyo na, binabati ko ang lahat ng minamahal ko sa buhay. Hindi lang pamilya ko, lahat ng minamahal ko sa buhay. Binabati ko kay lahat, pati sa mga patuloy na sumusubaybay sa White Mesa. Maraming salamat sa mga nanonood at malapit na tayo mag 5,000 subs sa YouTube. So, subscribe na kayo. Kung nagustuhan niyo yung mga content dito sa White Mesa, mag-subscribe kayo. Walang pilitan. Thank you kung magsusubscribe kayo. Like, comment, share, and all that shit. At ito nga pala ang Kahit Saan Podcast Episode 11. Signing out.